Ito pinakamahalaga to. Talk to your wife. Kailangan ninyong upuan ang problema ninyo face to face. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. At huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. And for today's video guys, is may gusto lang akong sagutin na tanong. Humingi siya ng advice. Sabi niya sa akin, "Good morning po, Miss Cheryl. Ako po hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan. Sending you this email kasi gusto ko pong magpa-advise sa inyo regarding sa marriage problem ko. About my wife po, having an affair with a tomboy. Ano po ba ang dapat kong gawin dahil may anak kami ng asawa ko? 3 years old na po. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, ma'am. Please po, paki-advise po ako." Well, hi sa'yo. First muna, sir, kumusta po kayo dyan? Alam kong yung ulo mo ngayon ay nalilito at parang mabibiyak sa kakaisip kung ano yung gagawin mo sa mga susunod na hakbang. Kung gusto mo pang maayos yung family mo, 2 hakbang lang yung dapat mong gawin. Yung hakbang na dapat mong gawin at yung hakbang na hindi mo dapat gawin. So, ano yung unahin natin? Siguro dan tayo mag-start sa mga hakbang na wag mo munang gawin etong panahon na to dahil nga nalaman mo na nag-cheat ang wife mo sa'yo at ipinagpalit ka sa isang tomboy. Number 1, wag mo munang tawagan yung kaibigan at pamilya mo at sabihin kung ano yung na-discover mo sa asawa mo. Dahil ang mga bagay na ipagkakalat mo na yung asawa mo ay baka lesbian or lesbian siya, ay hindi makakatulong. Hindi pa naman natin sigurado kung talagang ang lesbian siya. Maaring meron lang siyang identity crisis o nagkakaroon lang siya ng curiosity kung ano ba yung pakikipagrelasyon sa isang kapwa babae. Gusto niya mag-experiment. So, wag muna tayong mag-jump dun sa mga conclusion na maaring gumugulo sa isip mo. Ang punto is, hindi mo pa talaga alam kung ano yung dahilan hanggat hindi kayo nakakapag-usap na pwedeng makasama sa asawa mo ay pwedeng bumalik sa'yo pagdating na panahon kasi kung ano yung kasiraan niya, posibleng maging kasiraan mo yan. Second na bagay na hindi mo dapat gawin dito muna is wag mong maisip na i-end agad yung inyong marriage. Of course, once na nalaman mo to, isipin mo agad, our marriage is over. Consult ka na sa abogado o sa kaibigan na may pwede mong pagsabihan nito kung ano yung advice na may ibigay sa'yo. At gusto mo syempre, pabor sa'yo yung advice na maririnig mo galing sa kaibigan mo. Sa ngayon, I can tell wala ka pa doon sa maayos na pag-iisip. Kaya wag ka muna magdedesisyon ng kahit na ano. Importanteng magkausap muna kayo ng asawa mo ng maraming beses. Kung kailangan nyo bang i-consider ang marriage counseling bago kayo pumunta sa attorney or mag-file ng annulment. Another thing na wag mong gagawin is wag ka munang maging masyadong clingy sa kanya. Kasi the more na nilalambing mo yan, mas lalong mapapalayo yung loob niya sa'yo. Kasi iniisip niya, kaya mo ginagawa sa kanya yung pagiging masyadong clingy is because inaamo mo siya pabalik sa kanya. Kung sakali lang na magiging clingy ka sa kanya or iniisip mo na dapat mas maging malambing ka sa kanya ngayon, no. Kasi parang maa-annoyed siya sa'yo at dun sa ginagawa mo at hindi attractive sa kanya yon. Another thing na wag mo dapat gagawin is wag mong questionin yung iyong manhood. Iisipin mo na, kaya ba nag-cheat ang wife ko sa akin sa ibang babae dahil ba hindi siya nasasatisfy sa pagkalalaki ko? Wala kang kinalaman dun. Yung pagkakaroon ng attraction ng asawa mo sa ibang babae ay hindi ibig sabihin nun na yung masculinity mo ay hindi na kawili-wili sa asawa mo. Walang kinalaman yung pagkalalaki mo dito. Period. So, dumako naman tayo dun sa mga dapat mong gawin dito sa situation mo. Number 1, get calm. Subukan mong huminahon palagi. Kasi kung palagi kang galit, palagi kang upset, palagi mo siyang sinusumbatan, fight, hindi favorable to sa relasyon nyo. So, every time makakaramdam ka ng galit, anxiety, or nakukonfuse ka, palagi kang huminga ng malalim, palagi kang mag-inhale, palagi kang longer exhale. makakatulong yon
para mabawasan yung inyong anxiety at yung tension mo. Another thing na kailangan mong gawin, palagi mong paalalahanan yung sarili mo na this is not your fault. Kung hindi na maganda yung relasyon nyo at may nagkukulang na sa relasyon nyo, hindi ibig sabihin nun ay may karapatan na yung asawa mo na ipagpalit ka sa kapwa niya babae. This isn't about you. It's about your wife. Number 3 na dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon, ito pinakamahalaga to. Talk to your wife. Kailangan ninyong upuan ang problema ninyo face to face. Mag-start ka sa kanya na sabihin na alam mo ang totoo. Alam mo yung ginawa niya sa'yo. At ipaalam mo sa kanya na gusto mong maintindihan kung bakit niya nagawa iyon. And habang kinakausap mo siya, kailangan maging aware ka na habang nag-uusap kayo at this point in time, pwedeng magalit yung asawa mo, pwede siyang mag-deny, at pwede siyang magsinungaling. So, stay calm and tell her the truth na alam mo kung ano ang totoo. At kung palagi pa rin na sinasabi mo na at nagagalit pa rin siya, tell her na mahal mo siya at gusto mong ayusin ang problema ninyo at kakayanin mo yun. Yakapin mo siya at hawakan mo yung kanyang kamay. At sincere mong iparamdam sa kanya na gusto mong maayos kayo. Subukan mong makipag-conversate or makipag-usap sa kanya with your curiosity. Nang hindi mo siya biniblame, na hindi mo siya ina-accuse. Just stay calm and pakiramdam mo na naku-curious ka. Bakit nangyari yun? Saan ka ba nagkulang? Saan ba nag-umpisa ang lahat? Paano ba na-develop? Tanungin mo din siya kung ano ba yung na-discover niya sa sarili niya. Kung bakit siya nag-jump doon sa relasyon na ganon. Tanungin mo din siya kung ano bang ibig sabihin niya doon sa ginawa niya sa relasyon nyo. Ano ba yung nakikita niya sa future ninyo as a couple? Undergo kayo ng couples counseling? So, yung mga bagay na yon tanungin mo. Remember na ang pagtatanong nito ay pwedeng ikagalit niya. So, don't stop. Hindi to isang beses lang na dapat i-communicate mo sa kanya. So, unti-unti, maging matyaga ka hanggang maging kalmado na kayo pareho. Hanggang maging comfortable na kayo na pinag-uusapan ang mga bagay-bagay na ito. Kasi may pinanggalingan yan eh. Yun ang dapat mong alamin. Kung paano nag-umpisa, saan nanggaling ito, bakit nauwi sa ganon. Another thing na dapat mong gawin, mag-take time ka na i-recall kung ano ba yung mga complaints ng asawa mo sa'yo before nung hindi niya pa ito nagagawa. Alam mo yan na bago nangyari to, may mga complaints na siya na idinudulog sa'yo na maaaring binaliwala mo. At kapag na-recall mo yon, i-challenge mo siya kung ano ba yung dapat gawin para maayos or mabura sa isip niya yung mga complaints niya noon at nang masolusyonan mo. Paano mo ba matatapalan yon? So, kailangan i-address mo muna yun sa sarili mo kung ano ba yung pagkukulang or pagkakamaling nagawa mo sa kanya na kinukomplain niya noon. So, antayin mo siyang sumagot at intindihin mo bawat salita, bawat detalye na sinasabi niya sa'yo. Then, pagkatapos nun, it's time for you to clean up lahat nung kalat na nagawa mo. Lahat ng mga complaints na sinabi niya noon na hindi mo pinapansin. It's time for you na ayusin lahat yon. Kung gusto mo pang maayos yung marriage ninyo. Hindi nyo rin dapat ito muna ipaalam sa anak ninyo. Alam nyo guys, infidelity or cheating or whatever you call it, napakahirap i-recover niyan sa isang couple. At para sa sarili ninyo, napakahirap kapag pinagdaanan nyo yung mga ganyang problema sa relasyon. Lalo na kapag parehong gender yung ipinalit sa inyo, kasi wala tayong batas dyan eh. Hindi mo siya pwedeng kasuhan. Sa pagkakaalam ko guys, so correct me if I'm wrong. Sa pagkakaalam ko kasi, hindi mo pwedeng kasuhan kapag ka niloko ka ng wife mo or ng husband mo, tapos same gender nila yung ipinalit sa'yo. Kakababa kasi ng pagkatao, ng self-worth kapag ka niloloko tayo ng mga kapartner natin. Yan yung unang mararamdaman natin eh, yung kamahal-mahal ba tayo, hindi ba tayo deserve na mahalin ng todo, hindi ba tayo deserve na makaranas ng faithful and honest na relationship. So yan yung mga gugulo sa isip ninyo dahilan na bumababa yung self-worth ninyo. Kaya nagkakaroon tayo ng mga psychological damage. And damage become worse and worse. So, nasa inyo pa rin po ang desisyon kung sa tingin nyo hindi na ninyo kayang patawarin at hindi na ninyo kayang kalimutan
yung ginawa sa inyo nung kapartner ninyo, kayo na po ang mag-decide kasi kayo po ang makikisama sa kanya araw-araw. So, kung sa tingin nyo naman na may chance pa na mapatawad nyo yung kapartner ninyo, kailangan ninyong pag-usapan ng several times. Kailangan ninyong hilumin ang mga sugat na nangyari. Hindi man ito maghihilom dahil may scar itong naiiwan, pero posible pa rin pong maayos kapag open ang communication, kapag open kayo na ayusin ang problema ng bawat isa at mas maging better person. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong ako sa iyo, sir. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan i-click ang ating subscribe button dyan po sa baba, and also click the notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!